Una-una, maraming batang amang anghelito, hindi mapigilan ng kanilang sarili, mapusok. Normally, ang attitude ng babae, naghihintay lang yan eh. Ang number one initiator, yung lalaki. Kung saan-saan niya yayain yung babae, kaya doon nag-uumpisa, I think, yung kapusukan na hindi makontrol at kulang sa disiplina na bata. Actually, hindi lang lalaki ang pwedeng sisihin dito. Kasi napapansin ko din na merong mga babae na mas advanced ang maturity in terms of their physical development and sometimes in their mental and psychological development. Sa ibang mga factors din na nakikita ko ay ang influence ng media. Talagang malaki. At saka yung breakdown ng family structure, hindi na kasing solid kagaya dati na andyan lagi ang parents na mag-guide. Ngayon kasi madami sa ating mga OFW phenomenon. Tapos nagwo-work na ngayon pati ang nanay. Tapos ang values ng family talagang nagbago. Kasi sa isang pamilya, kailangan meron kang set rules na dapat na ilalahad na rin ng mas maaga sa mga bata ngayon. Dahil nga na-overcome tayo ng media. Andyan yung mga nakikita nila sa cellphone. Kasi ang taas ngayon ng percentage ng mga kabataan na nagsasend out ng mga sex videos between themselves. So ang laki ng influence. So nauunahan na rin ang mga values at saka yung mga pamamaraan sa sariling pamilya. So kailangan talagang ang mga parents alam nila itong nangyayari sa kabataan natin sa ngayon para hindi na meron talagang konting control pa rin ang mga magulang sa kanilang mga anak. Constellation of factors yan, ang daming factors involved. Umpisahan natin doon sa tao, teenagers, young people, or adolescents, they are designed to be risk takers. They have to be. That's how their brains are structured because it is by taking a lot of risks that they get these experiences. Malaking bagay din yung lack of information. Okay? Lack of education. Lack of access to health services. In fact, the study of the National Youth Commission, they found out there's so many young people who believe in certain myths about pregnancy. For example, a lot of young people still believe that by peeing after having sex will negate the possibility of getting pregnant. There are a lot of young girls who believe that by jumping up and down after having sex, it negates the possibility of becoming pregnant. In this day and age, these myths are there. So, yun, paano mo bubuwagin yun? Kailangan mo ng education.